Naalala ko nung bata ko, ibang-iba ako. Inosente. Pumikit lang ako, pagdilat ko nandito ako. Sa gulang na 16 na taon, siya'y nagahasa, naging ina, at nasadlak sa mundo ng prostitusyon. Sa maraming taong pagtatrabaho bilang isang baguhang GRO, hanggang sa siya'y maging isang mamasan, naranasan niya kung paano ang maging isang ina sa ibang mga kababaihang hindi niya kadugo. Subalit paano ba haharapin ang pagiging isang ina sa tunay mong anak na siyang bunga ng pananamantala sa iyong pagkababae? Mga kapuso, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng pagbabagong buhay ni Maria Marcelina Shine Marikit. Sino ba yung batang yan? Ma'am, anak ko po. Anak? Melchora, ang sinabi ko kukunin kitang katulong. Wala akong sinabing aampunin ko ang buong pamilya mo. Ma'am, sige na po. Mabait naman po si Inday eh. Talaga lang po wala akong pwedeng pag-iwanan sa anak ko. Ayoko. Hindi ako papayag. Ma'am, please, kinuman. Hindi ako papayag. Ang kailangan ko lang ikaw. Hindi po. What's going on? Well, our supposedly new maid brought her daughter with her. And I don't like the idea. Why not? She seems to be a nice girl. Besides, we do need help around here. Rick? Just take them. You know that's the Christian thing to do. Pasalamat kayo, mabait ang asawa ko. Dahil kung ako lang, hindi ko kayo kukunin. Dahil na rin sa hirap ng buhay, napilitang mamasukan bilang katulong si Shine kasama ang kanyang inang si Melchora sa isang mayamang pamilya sa Olongapo. Oh, ano yung ginagawa mo? Mukhang pagod na kayo, Nay. Tutulungan ko po kayo. Huwag na, kaya ko na ito. Alam mo, anak, lahat naman ng pagpapakahirap ko, ginagawa ko para sa'yo. Ayokong matulad ka sa akin. Isang alila. Gusto ko maging iba naman ang kwento ng buhay mo. Nay, tama na. Di bale, mag-iipon ako. At sa pasukan, gusto ko pumasok ka uli sa eskwela. Gusto ko rin po, Nay. Sayang nga po at nahinto ko. Alam niyo po, Nay, gusto ko maging doktor. Gusto ko maging importante. Gusto ko makatulong sa iba. Yung para babasa ko sa comics. Mararating mo rin yun. Huwag kang mag-alala. Alam ko, magkakatotoo lahat yan. Lalo na, di ba mukhang mabait yung amo nating lalaki, no? Mukhang hindi niya tayo pababayaan. Oo nga po. Pinag-aral nga si Shine ng kanyang mga amo. Labis ang tuwa at galak na kanyang naramdaman sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya. Bagamat naninilbihan siya bilang isang katulong, buhay pa rin ang kanyang pag-asang makapagtatapos siya ng pag-aaral. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan,
mapapalitan ng pangamba ang pag-asang ito. Hayop ka! Ipapakulong kita! Better be quiet about this. You better not tell anyone. Because if you do, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you and your mother. Do you understand? Do you understand? Dahil sa takot, inilihim ni Shine sa kanyang ina ang panggagahasang ginawa sa kanya ng kanyang among si Rick. Subalit may mga pangyayaring sadyang hindi maitatago, lalong-lalo na kapag nagbunga ito. Mukhang sarap na sarap ka dyan sa kinakain mo, ah. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Aba, ilang araw na kitang nakikita ang parang yan na lang ang gusto mong kainin ng kainin, ah. Masarap po na yan. Anak, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Itong mga nakarang linggo, parang ibang kinikilos mo. Meron ka bang tinatago sa akin? Ano po? Sigurado ka ba? Buntis ka ba? Buntis ka ba? Sumagot ka! Buntis ka ba? Ano nangyari ito? Hindi ka naman lumalabas ng bahay na ito. Wala kang kilalang lalaki. Sino? Amo natin. Siya ba? Ginahasa niya ako, Nay. Pinilit niya ako. Hindi ko sinabi sa iyo kasi tinakot niya ako eh. Papatayin niya daw tayo. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Totoo ito. Tignan mong mabuti itong mga pinalaban mo. Baka hindi pa ayos sa'yo yan eh. Uulitin ko na lang. Hindi mahalaga yan. Huwag mong intindihin yan.
Ang importante, pag-usapan natin yung sinasabi mo sa akin kanina. Nagahasa yung anak mo ng pesting amo mong lalaki. Pagkatapos ngayon ay wala kang gagawin. Aba, Melchora. Mahirap lang kami, Elisa. Alam mo naman, mga mahirap na katulad namin, walang laban sa mga katulad nilang nasa itaas. Hindi totoo yan. Pantay-pantay ang lahat pagdating sa batas. Walang mayaman, walang mahirap. Lumaban ka, Melchora. Ipagtanggol mo yung anak mo. Napakaraming paraan. Magdemanda ka. Han, hurry up! We'll be late for the church! Yeah, just a sec. You make sure you clean the bathroom. Understand? Okay lang pong linisin ko yung kwarto nila, yung banyo nila. Pero, Nay, tuwing makikita ko siya, ang baba ang tingin ko sa sarili ko. Ayoko na, Nay. Umalis na tayo dito. Kung pwede nga lang. Pero saan tayo pupunta? Kahit saan po, Nay. Kahit sa kalsada tayo tumira. Huwag lang dito sa impernong bahay na to. Mag-iipon lang ako, anak. Tapos alis tayo dito. Bakit nangyari sa akin to? Madami akong pangarap. Ngayon, lahat yun hindi matutupad. Bakit niya ako ginahasa? Nadadiri ako sa sarili ko. Pinaaboy niya ako, Nay. Dahil sa payo ng kaibigan, naglakas loob ang mag-ina na magsumbong sa mga pulis at magdemanda laban kay Rick na nanggahasa kay Shine. We must be at church by 9. Hurry, I don't want to be late for Mass. Okay, I'm done. Yes? Mr. Rick Mercado, Yeah? Sir, you're under arrest for the rape of Maria Marcelina Marikit. What? Hayop ka ba, boy? Sandali, ano nangyayari dito? Ano pinagsasabi mo? Bitawan niyo ang asawa ko! Asawa ko! Magpakailanman hindi Sabay-sabay tayong kumanta! Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat pa ba napag-isipan? Oops! Kadyot lang! Kukuro-kuko! Oh, iiwan ko na muna kayo, ha? Sige po. Melchora, bahala ka na rito. Bakit po, Nay? Natatakot ako. Natatakot ako sa pinasok natin. Magastos ang kaso. Mayaman ang binabangga natin. Paano tayo tatagal? Ngayon nga lang, wala tayong pera. Wala tayong makain. Kung hindi pa dahil sa kabaitan ng ibang tao.
wala ni Bubong tayong masisilungan. Nay, huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Tayo ang tama. Alam ko, makakaraos din tayo. Makukuha natin ang hustisya. Pansamantalang nakatira sina Melchora at Shine kina Elisa habang tumatakbo ang kanilang kaso. Taliwas sa kanilang inaasahan, lalong naging mas mahirap ang kanilang kalagayan. Pirmahan mo. Etong pera. Melchora, tama ang ginawa mo. Mauna na ako. Bakit po nandito si Ma'am Vicky? Bakit niya kayo binigyan ng pera? Iurong ko na ang kaso, Inday. Hindi na tayo lalaban. Bakit, Nay? Dahil sa konting pera niyan, ibebenta niyo ang pinaglalaban natin? Anak, hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa maliit lang tayo. Maliit na kaya nilang tapakan kung kailan nila gusto. Lalaban tayo, Nay. Isawin yung perang yan. Mahirap lang tayo, anak. Anong laban natin sa kanila? Nag-umpisa pa lang ang laban, talo na tayo agad. Mas mabuti na ito na meron tayong makuha ngayon kaysa sa bandang huli, wala. Kailangan natin ng perang ito. Ito ang gagamitin natin para sa panganganak mo. Para sa magiging anak mo. Inday! Naiurong ang kaso laban kay Rick matapos makipag-areglo ni Melchora. Magmula noon, lalong isinumpa ni Shine ang kanyang mapait na karanasan. Nagtanim siya hindi lamang ng matinding galit kay Rick, kung hindi maging ng sama ng loob sa kanyang ina. Pakiramdam niya, wala siyang kakampi hanggang sa isilang niya ang sanggol na naging bunga ng panggagahasa sa kanya. Dali, sige, Rita! Ayan na! Iri! Ayan na, ayan na! Ayan na! Ayan na! Lalaki anak mo! Tingnan mo anak mo! Ang gwapo! Naging malamig ang pakikitungo ni Shine sa kanyang anak na si Simeon. Gayunpaman, hinangad pa rin ni Shine na mapalaki ng maayos si Simeon kung kaya't nagsikap siyang makahanap ng trabaho. Bakit mo tinitingnan yan? Huwag mong sabihing mag-apply ka. May patante po ba? Ilang taong ka na ba? 18 na po. Mukha kang mabait. Malinis. Naku, walang lugar ang tulad mo dito. Baka hindi mo kayanin ang trabaho dito. Kaya ko po, kaya ko po. Napilitang magtrabaho bilang isang GRO si Shine. Sa paglipas ng mga taon, mananatili pa rin malayo ang loob ni Shine sa kanyang anak. Hanggang sa... Sabay-sabay tayong kumanta! Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat pa ba napag-isipan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Kukurukoko!
Mabuti at pinayagan ka ng mga pulis na lumabas sa presinto. Nay, kilala ko ng mga yan. Lambing lang naman ang gusto nila. Bakit kasi hindi mo pa iwan yung trabahong yan? Marami ka naman trabaho pwedeng pasukan eh. Hindi ka kailangan magbilad at magbenta ng katawan mo. Nay, napag-uusapan na natin to. Ha? Ma, tingnan po ginawa ko. Gawa ko po to. Pagod ako. Ma! Huwag mo nang pansinin ang mama mo. Pagod lang siya. Lola, bakit hindi ako mahal ni Mama? Ano bang pinagsasabi mo? Siyempre, mahal ka ng mama mo. Hindi naman po totoo yun ah. Hindi ako mahal ni Mama. Hindi katulad ng mga nanay ng kaklase ko. Isang araw, makikita mo, mamahalin ka rin ng mama mo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi walang ina na hindi minahal ang kanyang anak. Hintayin ko po yun, Lola. Hintayin ko na isang araw, mamahalin ako ni Mama. Nagpakasubsob sa trabaho si Shine kung kaya lalo siyang nawala ng panahon sa kanyang anak. Hanggang sa paglipas ng panahon, lalo pang masasadlak si Shine. Magaling. Ganda ng sayaw mo. Ay, Shine, may kakilala ako. Nangangailangan ng mamasan. Inirekomenda kita. Talaga po? Oo, kakilala ka na niya. Nakita ka niyang sumayaw. Gusto ka niya. Maganda ang kita nun. Ay, salamat po. Kaya lang, may problema. Malayo ang kasa. Dapat doon ka titira. Ano, gusto mo ba? Nakapag-desisyon na ako. Hindi na mababago ang isip ko. O, Simeon, saan ka ba galing? Nag-basketball po la. Alam mo naman ngayon alis ang mama mo eh. Sige, magpaalam ka na sa kanya. May gagawin pa po ako. Kinakabahan ako. Lumalayo na ang loob ng anak mo sa'yo. Hayaan mo siya, Nay. Masyado kayo nag-iisip. Sana naman, huwag mong isisi sa kanya ang nangyari sa nakaraan mo. Wala naman siyang kasalanan eh. Sige, Nay, malalate na ako. Bakit ka ba nagmamadali? Pera lang yun. Hindi yun ang kailangan ng anak mo. Ang kailangan niya ay isang ina. Siguro po, yun ang isang bagay na hindi ko kaya ibigay. Tuluyang nilisan ni Shine ang kanyang ina at anak upang magsimulang magtrabaho bilang isang mamasan sa Angeles. Enjoy lang kayo, ah. Oh, Janice. Kanina ka pa nandito? May problema ba? Kasi po, may sakit po kasi yung nanay ko ngayon eh. Wala naman po akong perang pampapadala sa kanya. Ubus na rin po kasi yung pera ko eh. Ay, ito. Naku, maraming salamat po. O bakit? Hindi lang po kasi ikaw makapaniwala sa sobrang kabaitan ninyo eh. Alam niyo po, kayo na lang po yung tinuturing naming nanay dito sa casa. Maraming salamat po. Oo naman pwede. Janice, ilalabas ka raw niya. Galante siya. Date lang daw. Sa mundo ng prostitusyon, naranasan ni Shine ang maging ina. Bagamat itinutulak niya sa prostitusyon ang kanyang mga anak-anakan, damang-dama niya ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Ano ba na nangyari?
Hindi ko nga po alam, basta naabutan na lang namin na nagwawala. Eh bakit hindi niya ako tinawag agad? Janice? Hayaan niyo ako! Madumi ako! Janice, ano sinasabi mo? Akala ko kakain lang kami. Pero dinala niya ako sa dilim. Wala akong nagawa. Ginahasa niya ako. Ginahasa niya ako. Hayaan mo ako! Madami ako! Sabay-sabay tayong kumanta! Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat pa ba napag-isipan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Kukurukoko! Ma'am Shine? Aalis ka? Uuwi na po ako. Sa nanay ko po. Kasi kailangan po niya ako eh. Tsaka ayoko na po dito. Patawarin mo sana ako. Hindi dapat ako pumayag ng ilabas ng lalaking yon. Wala po kayong kasalanan. Hindi ko nga po alam kung ano yung naisip ko eh. Dito po ako nagtatrabaho pero hindi ko po matanggap kung ano yung nangyari sa akin. Pero dapat pinaprotektahan kita. Ako pa ang nagtulak sa'yo. Huwag niyo po sisihin yung sarili niyo. Kayo lang po, nag-iisang nagpakita ng kabaitan sa akin. Halos nanay na po ang turing ko sa inyo. Ayoko po sanang gawin to eh. Pero kailangan ko pong tanggapin kung ano yung nangyari sa akin. Kailangan ko pong magbagong buhay. Matapos maghahasa si Janice, nabalot ng lungkot at pagsisisi si Shine. Pakiramdam niya, hindi niya lubusang naprotektahan ang kanyang anak-anakan. Tanggap ko ang tawag mo, kaya pumunta ako agad dito. Nay, tingnan niyo ang paligid. Magulo, madumi, madilim. Naalala ko nung bata ko, ibang-iba ako. Inosenteng-inosente. Pumikit lang ako, pagdilat ko nandito ako. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa mundo ito. Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakawala sa nakaraan mo. Pero paano ba makaalis sa isang bangungot, Nay? Paano ba burihin sa isip ko ang isang pangit ng panaginip na hindi mawawala sa isip ko? Paano, Nay? Matuto kang magpatawad, anak. Sa gumahasa sa'yo, sa akin, sa buong mundo. Wala akong kasalanan sa kanila. Bakit ako magpapatawad? Dahil hanggat hindi ka nagpapatawad, hindi ka makakawala sa mundong ito. Anak, bumitiw ka sa nakaraan.
mahalin ka. Matuto kang magmahal. Makikita mo, liliwanag ang lahat. Liliwanag ang mundo mo. Ikaw? What are you doing here? Anong kailangan mo dito? Gusto ko nang gumising sa bangungot na kayo may gawa. Anong pinagsasabi mo? Alam ko hindi nyo hinihingi, pero ibibigay ko pa rin. Pinapatawad ko kayo. Hindi para sa inyo, kung hindi para sa sarili ko. Tinalikuran ni Shine ang lahat-lahat, ang kanyang trabaho at madilim niyang nakalipas. Sinikap niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali sa muli niyang pagharap sa buhay. Simeon, mabuti dumating ka na. Halika, kaya na. Ako nagluto na to. Sige po, hindi po ako nagugutom eh. Simeon, sandali lang. Alam ko marami akong pagkukulang. At hindi kita masisisi kung galit ka sa akin. Pero umaasa ko na sana hindi pa huli ang lahat. Hindi ko na mababalik ang mga panahon na wala. Pero pangako, papawi ako. Pero kung hahayaan mo, gusto kong maging isang mabuting ina sa'yo. Ma, alam mo ba, may honor ako. Talaga? Ang galing-galing naman ang anak ko! Mama Shine! Janice! Ikaw ba talaga yan? Munting hindi kita nakilala. Ako nga din po eh. Nagdadalawang isip pa nga po akong lapitan kayo eh. Kasi ibang-iba na po yung itsura nyo ngayon. Oo. Kumusta ka na? Ito po, sales lady. Tsaka may asawa na po ako. Ito nga po eh, magdadalawa na po yung anak ko. Talaga? Minsan nga po, naiisip ko kung paano po ako nakawala sa dati kong buhay. Kasi kung iisipin po, parang napaka-imposible. Pero posible. Dahil tao lang tayo. Minsan nadadapa. Minsan nasasadlak sa putikan. Pero hindi natin kasalanan. At hindi kasalanan ng Diyos. Pero kung nasa putikan ka, hindi ibig sabihin na habang buhay nasa putikan. Pwede mong baguhin ang kapalaran mo. Kasi ang buhay mo nasa kamay mo. Ikaw ang may hawak. Pwede maging maliwanag ang buhay. Magpakailanman. Shine, anong nakapagpabago ng isip mo na talikuran yung trabaho mo noon? Nawawala po yung dignidad ko sa buhay. Paano mo na-realize yun? Lahat po na halos kabastusan na gagawa sa amin. Kasi po, katwiri nila, binabayaran lang kami. Aha. Paano ka naman nakapasok dyan sa yung advocacy group na kasali ka ngayon? May lumapit po sa akin na nagbigay po sila ng flyers. Kalagay po, nagbibigay ng libreng pag-aaral.
Tapos po, yun nga po na find out ko po na maganda naman po yung program nila. Kaya sabi ko, siguro it's about time na magbago po ako ng linya. Kamusta naman ang anak mo? Kamusta ang relasyon ninyo ngayon? Okay naman po. May asawa na ba? Opo. May isama na po akong apo, 4 years old. Paano yung pagbabalik loob ng anak mo sa'yo? Matagal kayo nawalay, di ba? Opo. Almost 10 years. Hirap yun, ha? Paano ginawa mo doon? Wala naman po kasi parang naintindihan niya naman po eh. Yung nga lang po, yung lagi niya sinasabi na blessed daw siya kapag kasama niya ako. Paano mo inilagay sa sarili mo na kahit hindi ka umibig sa ama nito, anak ko pa rin ito? Sa nasa isip ko lang po, bubuhay ko yung anak ko. Siyempre po, sa kabataan ko, hindi po maarok ng isip ko kung ano yung responsibilidad na maibibigay ko doon sa anak ko. Basta ang ano ko, maghanap buhay ako para sa anak ko. Bakit nga ba ang mga babae, may mga babaeng napapariwara na pupunta sa prostitusyon? Sa hirap po siguro ng buhay. Pagkatapos po, yung walang sapat na edukasyon. Yung iinganyo sa mga dati na sa prostitution na pag umuwi sila sa kanila, nakikita nila na maraming alahas, maraming pera. Nasisilaw po sila. Tapos may magulang naman po na sila mismo po ang nag-aano po sa mga kabataan. Anong mapapayo mo sa mga kababaihan na ikaw na rin nagsabi, no? Nasisilaw? Meron pa rin po silang option sa buhay. Tulad po nagtuturo po kami ng basic cosmetology na kapag marunong na sila kahit isang bangko lang, isang basket na lalagyan ng mga cutex, pwede na po sila sa kanto-kanto maghanap buhay. Balita ko, Shine, nagpatuloy no, ang pag-improve mo sa sarili mo at ikaw ay yung matagal mo ng pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, parang malapit na yata. Ikwento mo nga sa akin. Pero po mobile teacher na nakipag-network sa amin. So sabi ko, Sir, pwede ba ako sumali kahit sa Alimpusa? Ngayon, after 3 months na pag-aaral na paunti-unti, pahapyaw-hapyaw, sinabi niya ko gusto kong sumali, kumuha ng test. Sabi ko, bakit hindi? Kung pwede. Sinali niya ako ngayon. Ngayon, sa awa po ng Diyos, nakapasa ako with 94%. 94%? Ang nakuha ko po. Ano ito yung acceleration test ng Department of Education? Yes, ma'am. Sa makatuwid, ready ka na for? College. For college? Anong gusto mong kunin sa college? HRM po sana. Shine, maraming salamat sa iyo. Thank you very much at ito'y para sa iyo. Thank you rin po, Madam. Papasalamat po ako sa iyo, Madam, kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makadaong palad kayo. Ano naman mo ito? Dahil po. Ayan, okay. GMA Kapuso, salamat din. Tsaka doon sa mga magpakailanman and staff and crews. Marami po salamat. Thank you very much sa iyo, Shine. Thank you. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Shine sa pagtatrabaho sa Belen sa Angeles Drop-In Center na isang tanggapan ng Third World Movement against the exploitation of women. Tinutulungan nila mga kababayang nasasadlak sa prostitusyon na makapagbagong buhay. At bukod pa rito, abala din si Shine sa pagiging ina sa kanyang kaisa-isang anak na si Simeon. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang